Eto na ang Ja Morant trade, kawawa, layas na agad. Nasa bingit na talaga ng kamalasan ng Memphis Grizzlies mga kapatid. Matapos nga po ng napakamasalimuot na 2023 to 2024 season nila. Ngayon naman nakapag-bounce back nga sa play-in. Pero panibagong napakaagang playoff exit na naman. Kaya itong pinag-uusapang long-term future niya sa team na to biglang nabaligtad sa usaping kailan pa kaya babalik ang dating Morant. At ang malupit pa nga po dyan ang pinakabago ngayon. Ito namang saang team nga po kaya babagsak itong si Ja Morant. Paano ba naman kasi mga kapatid, tila wala na nga po at talagang naghihingalo na talaga ang Grizzlies. Kaya ngayon pa lang tila eto na nga rin po malamang ang nasa isip ng pamunuan. Mukhang uunahan na nga po nila kung anong gagawin bago pa man silang tuluyang mapatalsik na sa playoffs. Ang pinakamatunog nga po dito mapapadpad si Ja Morant kasama sina Brandon Clark at John Concar. Makukuha naman ang Grizzlies sina Andrew Wiggins, Terry Rozier, Kel Elware, Phil Larson, 2025 first round pick at 2029 first round pick. Kung meron nga pong prangkisa na handang sumugal sa talento ng kagaya ni Morant, etong Miami Heat nga po ang handang-handa dyan. Mismong si Pat Riley at Eric Spoelstra ang gumawa sa kanilang team na culture first environment para sa mga volatile stars kagaya ni Morant. Kaya itong tambalang Morant, Hero at Adebayo paniguradong most unpredictable at pwedeng makasilat pa ng kahit sinong super team sa liga. Sa kabila nga po ng mga issue ni Ja Morant hindi pa rin nga po matitinag ang Miami. Kung ganitong 25 points per game ba naman ang makukuha nyo? May kasama pa nga pong Brandon Clark kahit nakakagaling lang ng injury. Isa nga po siya sa dating pinakamaasahang big man din sa liga. At eto ding maaasahang role player na si John Concar. Panibagong bench depth din to para sa Miami. Paniguradong malulungkot ang mga fans ng Memphis dito pag nagkataon. Matagal nga po silang nakasubaybay kay Morant at gusto nilang makita na dalhin niya ang kanilang kupunan hanggang sa finals. Pero mukhang sobrang labo na nga po at iba na rin ang nasa isip ng team. Advance na nga po sila kung mag-isip dahil pwede nga namang ma-sweep pa sila dito sa napakalakas na OKC. Pero tignan na lang natin dahil lahat nga po pwedeng biglang magbago rin sa liga. Samantala bagong sentro ni LeBron, iyak ang lahat dito. Kung titignan nga po natin hindi na nga po kailangan pa ng Lakers ng panibagong superstar. Nandyan na nga ba naman ang tambalang LeBron at Luka na nagsisilbing mukha rin ng prangkisa. Tapos isama mo pa itong si Austin Reeves na naging legit star player na. Kaya isa na nga lamang po ang missing piece kumbaga ng LA. Yan nga po ay isang maaasahang under the radar na sentro na walang kupa sa pagbantay sarado sa paint. Kumbaga ala AD din. Biruin mo ba naman mga kapatid na hanggang sa ngayon nga po inconsistent pa rin sila sa front court rotation. Nang dahil nga po etong sina Jackson Hayes, Alex Len at Maxi Kleber lang ang pwede nilang maasahan sa sentro. Hindi naman sa mababang tingin natin sa kanila. Pero aminin man nga po natin o sa hindi pa nga po legit center ang mga to. O yun bang consistent? Kaya wala nga pong duda na eto ang kinakailangan ng Lakers. Capable na sentro na hindi lang kayang dumipensa kundi yung hindi na kailangan pang tapikin pa para ma-motivate. So in short nga po consistent talaga sa posisyong sentro. Eto nga pong si Clint Capela mga kapatid ang pinakamalapit na kailangan nila. Pero ang malalagas nga po itong sina Vanderbilt, Maxi Kleber at 2031 second round pick. Tamang-tama nga po ito dahil papasok na nga po si Capela sa free agency ngayong summer. Wala nga po sa buying mode ngayon ang Atlanta at naghahanap nga rin po sila ng batang manlalaro at draft picks. Kaya nga pong maibigay yan ng LA nang hindi nila kinakailangang mawala lang basta si Capela nang walang kapalit.